Tol, pwede bang umuwi na tayo? Kanina pa tayo naglalakad dito sa gubat eh. Pero kahit isang ahas, wala pa naman tayong nakikita. Bakit kasi gabi mo pa naisip na manghuli ng ahas eh? Pambihira ka talaga, oo. Malamang, tulog na lahat ng ahas. Magkaroon ka naman ng respeto sa kanila. Ikaw kaya tong istorbohin habang natutulog. Hindi ba mamibwisit ka rin? Manahimik ka na nga lang, Tomas. Alam kong natatakot ka lang. Kung gusto mong umuwi, umuwi ka na. Basta, hindi ako lalabas ng gubat na to hanggat wala akong nahuhuling ahas. Ahas lang pala ang gusto mo eh. Dapat si Aling Clara na lang hinuli mo. Hindi ba inaas ni Aling Clara yung asawa ni Aling Ising? Galit na galit nga si Aling Ising kahapon eh. Halos kalbuhin niya si Aling Clara sa sabunot eh. Loko ka talaga. Ibang ahas naman yung sinasabi mo eh. Ahasan yun ng asawa. Hindi ko maibibenta ang ganong klase ng ahas kay Lolo Milan. Kung hindi ko lang talaga kailangan ng pera para pambili ng gamot ni nanay, hindi ako sasama sa isa panguhuli ng ahas eh. Hindi ko alam kung paano mo nakakayanang magpunta rito sa gubat ng ganitong oras. Diyos ko, nakakatakot. Kinikilabutan ako eh. Pakiramdam ko lahat ng engkanto, duwende, kapre, tikbalang nakatingin sa atin, Cardo. Natatakot na talaga ako. Kapag kasi nag-iisip ka ng kung ano-ano, matatakot ka talaga. Ganun talaga ang mangyayari. Saka, Tomas, sa tagal ko nang nanguhuli ng ahas dito sa gubat, kahit dulo ng kuko ng engkanto, wala pa akong nakikita. Di sana, matagal na akong kinuha ng mga elemento kasi halos gabi-gabi ako nandito, di ba? Kung meron mang ganun sa gubat na to, paniguradong wala na ako ngayon. Ako? Kapag may kumuhang elemento sa akin, isasama na lang ako sa kaharian nila. Hindi ba ang sabi ni Lolo Milan ay puro ginto daw sa kaharian ng mga diwata at engkanto? Doon na lang ako habang buhay. Magpapakahayahay talaga ako doon. Ayoko na dito sa Earth. Puro problema na lang dito eh. Sa tingin mo ba, mapapakinabangan mo mga ginto na nandun? Walang sanglaan dun, tanga. Saka ang sarap mabuhay dito sa mundo, no? Hindi ko pa rin ipagpapalit ang buhay rito sa baryo natin, sa mundo ng mga maligno at engkanto. Tahimik ang buong kagubatan ng gabing yon. Habang naglalakad kami ng matalik kong kaibigan na si Tomas. Ang panghuhuli ng iba't ibang uri ng ahas ang kabuhayan ko. Madalas ay ibinibenta ko sa palengke ang karne ng ahas o hindi naman kaya ay sa albularyo na si Lolo Milan. Kinukuha kasi ni Lolo Milan ang kamandag ng mga ahas dahil ginagamit niya yun na sangkap sa mga gamot at ginagawa niya. Ang akala ko ay mag-isa lang akong pupunta sa gubat ng gabing yon. Pero bago ko umalis kanina sa bahay, ay biglang dumating si Tomas. Nakiusap siya sa akin na isama ko siya sa panghuhuli ko ng ahas dahil kailangan niya ng pera para sa gamot ng nanay niya. Siyempre, bilang isang mabuti at matulunging kaibigan, ay pumayag ako. Pero parang gusto ko nang magsisi na isinama ko pa si Tomas dahil masyado siyang matatakutin. Hindi tuloy ako makapag-concentrate sa paghahanap ng ahas nang dahil sa kanya. Sa gitna ng aming paglalakad ay humuni ang isang kwago. Nagulat ako nang biglang kumapit sa braso ko si Tomas na para siyang isang unggoy na naglalambitin sa baging. Cardo! Cardo, ano yun? Aswang ba yun? Parang huni yun ang manananggal ah. Ano ka ba naman? Bitiwan mo nga ako, Tomas. Ano bang manananggal ang pinagsasasabi mo? Sa dami ng puno sa gubat na to, sa tingin mo ba ay may manananggal na magtatangkang lumipad-lipad dito? Walang mangyayari sa kanya. Sasabit lang siya sa mga sanga ng puno. Kung hindi yun manananggal, ano yun? Naku po, baka tik-tik. Tol, umuwi na talaga tayo. Baka dito pa tayo mamatay eh. Hindi tayo mamamatay. Sa gutom tayo mamamatay kapag umuwi tayo walang huling ahas. Saka sige, uuwi tayo.
pero wala kang pambili ng gamot ng nanay mo. Ano, gusto mo ba yun, ha? Wago lang yun, Tomas. Wago lang. Pambira ka. Baka nga sa'yo pa yun matakot kapag nakita ka eh. Aakalain niya na isa kang aswang. Wow! Grabe kung makapaglait ha. E di ikaw na ang gwapo. Bakit? Gwapo naman talaga ako ah. Saka pwede ba? Tumahimik ka na ang ingay-ingay mo. Dahil sa'yo nabubulabog ang mga ahas eh. Kaya hanggang ngayon, wala pa rin tayong nauhuli. Sa awa ng Diyos, ay tumahimik na si Tomas. Doon ko na itinuon ang aking atensyon sa paghahanap ng ahas. Isang butas sa ilalim ng malaking puno ang nakita ko. Inilabas ko ang isang pito na gawa sa kawayan. Ang pito na yon ay pamana pa sa akin ng namayapa kong ama. Kapag pinatunog ang pito na yon, ay lumalabas ang mga ahas sa kanilang pinagtataguan o lungga. Sa tatay ko natutunan ang lahat ng kaalaman ko sa panghuhuli ng mga ahas. Bata pa lang ako ay isinasama niya na ako kapag nanguhuli siya ng ahas. Kaya naman, masasabi ko na naging biyasa ako sa ganung gawain nang dahil sa aking ama. Pinatunog ko na ang pito at hindi nagtagal ay lumabas ang ulo ng isang kobra sa isang butas. Walang takot na dinakma ko ang ulo ng kobra. Mabilis na pumulupot sa braso ko ang katawan ng kobra na yon. Tomas! Tomas! Dali! Yung sako! Buksan mo! Bilis! Teka, sandali lang, tol. Baka mamaya matuklaw ako niyan, ha? Ikaw pa talaga may ganang matakot, ha? Eh ako to may hawak sa ahas eh. Sige na! Bilisan mo na! Eh baka kasi tuklawin ako niyan habang nilalagay mo sa sako eh. Nako, cobra pa naman yan. Isang kagat lang yan. Dedo talaga ako. Anak ng... Ang dami mo pang sinasabi. Ang daldal mo talaga. Ihanda mo na nga ang sako at tumihigpit ng pagkakapulupot dito sa braso ko. Bilisan mo na! Ona. Sandali lang. Binuksan na ni Tomas ang sako at agad kong inilagay doon ang kobra. Kinuha ko kay Tomas ang sako at saka ko tinalian ang butas nun para hindi na makawala ang ahas. Ayos! Ang galing natin, Cardo. Sus, parang ako lang naman na magaling. Walang tayo, Tomas. Uy, huwag mo naman baliwalayin ang ginawa ko, no? Ang hirap kayang hawakan yung sako, tapos may inilalagay kang makamandag na kobra. Oo na. Ang dami mo naman kagad sinasabi. Umalis na tayo dito para maging pera na to. Nauna na akong maglakad kay Tomas habang bitbit ko ang sako. Hindi nagtagal ay nakalabas na kami ng gubat. Dumiretso kami sa kubo ni Lolo Milan. Ako ang kumatok sa pinto at hindi nagtagal ay bumukas yun. Bumungad sa amin ang isang matandang lalaki na medyo may kaliitan at puro puti na ang buhok. Pupungas-pungas siya habang kinukusot ang isang mata. Magandang gabi po, Lolo Milan. Anong magandang gabi? Ha? Hindi mo ba alam na madaling araw na? Ha? Ay, ganun po ba? E di magandang madaling araw po pala. Ano't nangaabala ka nang natutulog ng ganitong oras? May ibibenta po kasi ako sa inyong kobre. Bagong huli po namin to sa gubat ni Tomas. Ang panagsimulang manghuli ng ahas niyang si Tomas, eh hindi ba takot yan sa bulate? Grabe naman po kayo sa akin, Lolo Milan. Minsan, hindi ko rin talaga gusto tabas ng dila nyo, no? Huy, tumigil ka na nga. Mamaya hindi pa bilhin tong kobra na to eh. Nagsasabi lang naman ako ng totoo, kaya huwag kang masaktan, Tomas. Saka di ba ang sabi ko, kapag madaling araw na, ay sa umaga mo na ako dalhan dito ng ahas. Mangyaring kailangan na po kasi talaga ng pera nitong si Tomas eh. Kaya nga po kahit takot siya sa bulate, sumama siya sa akin sa panghuhuli po ng ahas sa gubat. Mukhang malaki ang pangangailangan nitong si Tomas para sumama sa iyo sa gubat. Wala na po kasing gamot si nanay. Kailangan ko na po agad makabili bukas ng umaga. Aba, bakit kasi ayaw mong ipagamot ang nanay mo sa akin? Malay mo, mapagaling ko siya.
Mas gusto po kasi ni nanay sa doktor magpagamot eh. Wala naman po akong magagawa kung yun po ang gusto niya. O siya, sige na. Akin na nga yung ahas. Anong ahas nga pala yan? Cobra po ito, Lolo Milan. Medyo mahaba. Siguro po kalahating dipa ko po. Pagkatapos nun, inabot ko kay Lolo Milan ang sako at tinansya niya ang bigat noon. Dinala niya ang sako sa loob ng kubo niya at nang balikan niya kami ni Tomas, ay inabutan niya ako ng pera na agad ko namang kinuha. Oh, heto na ang pera. 600 piso yan. Dinagdagan ko na at tulong ko na rin dyan kay Tomas para malaki-laki ang hatian niyong dalawa. Nako, salamat po. Napakabait niyo po talaga, Lolo Milan. Huwag sana muna kayong mamamatay. Walang hiya ka naman sa panalangin mo. Pero gusto ko yan. At baka mamaya humaba pa talaga ang buhay ko. Sige na, umalis na kayo at babalik pa ako sa pagtulog ko. Maraming salamat po, Lolo Milan. Sa susunod po ulit. Matapos isarado ni Lolo Milan ang pinto, ay naglakad na kami ni Tomas. Sandali kaming huminto at inabot ko sa kanya ang parte niya sa napagbentahan namin. Bakit 400 ito, Tol? Hindi ba dapat 300 lang kasi hati tayo? Ayos na yan. Mas kailangan mo ng pera ngayon kaysa sa akin. Baka kasi sa gamot lang mapunta ang kinita mo ngayon kung 300 lang ang ibibigay ko sa'yo. Hanip, yan ang kaibigan ko. Napakabait mo talaga, Tol. Pero ayos na nga sa akin kahit 200 lang eh. Ikaw naman talagang nakahuli ng kobre. Ang ginawa ko lang naman ay ang buksan yung sako. Di akin na yung 200. Ayos na pala sa'yo ang 200 lang eh. Kukunin ko na sana ang pera kay Tomas, pero mabilis niya yung inilayo sa akin. Uy! Yung joke lang naman yun. Ikaw naman, di ka na mabiro. Oo. Basta maraming salamat, Tol, ha. Napakabuti mo talagang kaibigan. Kita mo na? Ang dami mo pang sinabi. Ayaw mo naman palang bawasan ko yung pera mo. O basta, Tol, ibili mo yan ng gamot ng nanay mo, ha? Oo naman. Mamayang umaga bibili na kagad ako ng gamot ni nanay doon sa bayan. O paano, Tol? Uwi na ako. Umuwi ka na rin, ha? Para makapagpahinga na tayo. Tol, maraming salamat ulit. The best ka. Tinapik ni Tomas ang balikat ko bago siya naglakad pa uwi sa bahay nila. Napangiti ako habang sinusundan ng tingin ang papalayong si Tomas. Kahit mas malaki ang parte ni Tomas sa kinita namin, ay magaan ang kalooban ko. Masaya ako na nakatulong ako sa aking kaibigan. Alam ko kasi na mas kailangan ni Tomas ang pera kaysa sa akin. Hindi nagtagal ay naglakad na ako pauwi. Nasa dulong bahagi ng aming baryo ang bahay ko. Pagpasok ko roon ay sumalubong sa akin ang nakakabinging katahimikan. May lungkot na bumalot sa akin nang pumasok sa utak ko na wala nang sumasalubong sa akin sa tuwing umuuwi ako sa aking tahanan. Halos 2 taon na ang nakakalipas simula nang namatay ang tatay ko. Namatay siya sa gubat kung saan ako nanguhuli ng ahas. Magkasama kami ni tatay na nagpunta sa gubat para manghuli ng ahas. Gabi nang mangyari yun, nagdesisyon si tatay na maghiwalay kami. Hanggang sa buong gabi kong hindi nakita ang tatay ko. Akala ko ay naligaw lang siya, pero kinaumagahan ay natagpuan ko ang bangkay niya. Wakwak ang tiyan niya at puno siya ng kalmot at kagat. Kaya iniisip namin na inatake siya ng mababangis na hayop. Napakasakit para sa akin ng pangyayaring yon, lalo na't si tatay na lang ang kasama ko sa buhay. Sa unang taon ng pagkamatay niya ay nawalan ako ng ganang mabuhay. Pero napagtanto ko na hindi matutuwa si tatay kung ganun ang gagawin ko.
Kaya nilakasan ko ang aking loob na ituloy ang buhay ko. Nang sumunod na gabi, habang naghahanda ako sa panghuhuli ng ahas sa gubat, ay muling dumating si Tomas. Aniya ay sasama ulit siya sa akin. Gusto na kasi niyang matutong manghuli ng ahas para mapagkakitaan din niya. Pumayag ako kahit maaaring maagawan ako ni Tomas ng trabaho. Para sa akin ay malaking bagay na matutulungan ko siya, lalo na't alam ko naman na kailangan ni Tomas ng pera para sa gamot ng nanay niya. Hanggang naglalakad kami sa gubat, ay sinabi ko kay Tomas ang mga dapat niyang malaman sa panghuhuli ng ahas. Salamat talaga, tol ha. Akala ko talaga hindi ka papayag na turuan ako ng trabaho mo na to eh. Wala yun. Ang mahalaga ay magtulungan tayo kasi magkaibigan tayo eh. Basta pag-igihan mo ito kung seryoso ka talaga. Saka hindi pwedeng mahina ang loob mo. Kapag nakakita ka ng ahas, huwag mo nang pakawalan, hulihin mo kaagad. Huwag kang matakot sa kamandag kasi nandiyan naman si Lolo Milan eh. Marami siyang gamot sa kamandag ng kahit na anong ahas. Tandaan mo, kapag nakagat ka ng ahas, ay tandaan mong mabuti ang itsura niya para nang sa ganun mabigyan ka ni Lolo Milan ng tamang pangontra sa kamandag. Nagpatuloy kami sa paghahanap ng ahas sa gubat. Nang makakita ko ng sawa na nasa sanga ng isang puno, ay ipinakita ko kay Tomas ang tamang paraan ng panghuhuli. Nang mailagay ko sa sako ang sawa, na halos kasing taba ng braso ko ang taba, ay labis na humanga si Tomas. Grabe ka talaga, tol. Imba ka. Sobrang galing mo talagang manghuli ng ahas. Para kang dumadakma ng uod lang eh. Hindi ka ba natatakot sa tuwing ginagawa mo yon? Hindi na, Tomas. Sanay na ako eh. Saka kapag kinakabahan at natatakot ka, hindi mo mahuhuli ang dapat mong hulihin. Kaya dapat alisin mo ang takot at kaba mo. Sige. Sa susunod na makakakita tayo ng ahas, pwede bang ako muna ang uhuli? Bakit? Kaya mo na ba? Oo naman, kayang-kaya ko no. Pinanood ko kasi ng maigi yung ginagawa mo eh. Huwag mong kakalimutan, sa ulo palagi ang unang hawak para hindi ka matuklaw. Kapag sa katawan o buntot mo kasi unang hinawakan, sigurado tutuklawin ka ng ahas. Ay nako, hindi mo na kailangang ipaalala pa sa akin yan. Ipapakita ko sa'yo kung gaano ko kabilis matuto. Watch me! Nagpatuloy kami ni Tomas sa paglalakad sa gubat upang maghanap ng ahas. Sa tuwing may makakapal na halamanan sa daan, ay hinahawi ko yun gamit ang dala kong itak. Makalipas ang ilang sandali, ay may nakita kong buntot ng ahas na nakalabas sa makapal na halaman. Medyo mataba ang buntot, kaya alam ko na malaking ahas yun. Tinapik ko sa braso si Tomas. Tomas, nakikita mo ba yung buntot ng ahas? Hindi ba ang sabi mo ay ikaw ang uhuli ng sunod na ahas na makikita natin? Diyos ko po, ang taba naman ang buntot ng ahas na yon, Cardo. Pwede bang sa susunod na ahas talaga ko? Pas muna dyan. Parang sobrang laki naman yata dyan. Hindi pa yan kaya ng powers ko. Ano ka ba, Tomas? Hindi ba ang sabi ko sa'yo alisin mo ang takot at kaba mo? Paano ka matututo ng trabaho kung sa malaking ahas takot ka? Pero baka lunukin ako ng buo niyan eh. Huwag kang mag-isip ng negatibo, Tomas. Saka nandito naman ako. Magkasama tayo. Sa tingin mo ba, papayag akong kainin ka ng ahas na yan? Kaya sige na. Hulihin mo na yan. Mukhang sawa lang yan. Pwede mo yung ibenta sa palengke kada kilo. Tiba-tiba ka dyan, tol. Talaga? Totoo ba yan sinasabi mo? Oo nga. Kailan ba ako nagsinungaling sa'yo, ha? Kapag naibenta mo yan, baka sure na ang gamot ng nanay mo ng 2 buwan. Okay, sige. Laban. Para sa gamot ng nanay ko. Bilisan mo na at baka mamaya makaalis pa yung sawa. Basta magdahan-dahan ka lang, ha?
Tumango si Tomas habang bakas sa mukha niya ang takot. Marahang naglakad si Tomas palapit sa buntot ng ahas na bahagyang gumagalaw. Nakaabang lang ako upang kapag kinailangan ni Tomas ng tulong ay malalapitan ko kagad siya. Pero habang wala pang nangyayari ay hinayaan ko muna siya upang matutunan niya ang panghuhuli ng ahas. Nang nasa tabi na ng buntot ng ahas si Tomas, ay dinakma niya ng dalawa niyang kamay ang buntot nito. Nagsimulang pumiglas ang buntot, pero hindi yung binitiwan ni Tomas. Natampal ko ang aking noo dahil sa ginawa niya. Tol! Tol, ang lakas ng ahas na to! Tol, nalalaban siya! Naku ka! Hindi ba sabi ko sa'yo, ulo muna ang hawakan mo? Hindi ko naman alam kung nasan yung ulo niya eh. Nasa loob siguro ng halaman. Kailangan ko siguro siyang hilahin para makita ko yung ulo. Anak ng teteng, oo. Delikado yung ginagawa mo eh. Pakawalan mo na nga lang yan. Ayoko, Tol. Hawak ko na eh. Kaya, hindi ko na ito papakawalan. Basta abangan mo yung ulo. Ikaw na bahala. Sinimulan nang hilahin ni Tomas ang buntot. Baka sa mukha niya ang hirap dahil mukhang napakalakas talaga ng ahas na yon. Hanggang sa nagulat kami nang lumabas na sa makapal na halaman ang may-ari ng buntot na yon. Nanlaki ang mga mata namin ni Tomas nang malaman naming hindi yun isang ahas, kundi isang halimaw na parang isang taong bayawak. Ang katawan nun ay parang sa tao, pero ang balat ay sa bayawak. Ang ulo ng halimaw ay may sa bayawak din, pero malalaki ang matutulis nitong mga pangil. Meron yung matutulis na mga kuko. Nang umangil ang halimaw, ay binitiwan na ni Tomas ang buntot at saka siya tumakbo palapit sa akin. Takot na nagtago si Tomas sa likod ko. Hinigpitan ko ang pagkakahawak ko sa itak. Noon lang ako nakakita ng ganoong klase ng nilalang sa buong buhay ko. Hindi ko masabi na isa yung malaking bayawak dahil nakatayo yun sa dalawa nitong mga paa. Tol, anak ng hayop po. Anong klaseng bayawak yan? Bakit para siyang tao, Tol? Hindi ko alam, Tomas. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang nilalang. Pero humanda ka. Mukhang di siya mabait. Mukhang kakatayin niya tayo. Hindi talaga mabait yan, Tol. Tignan mo nga, may ganyan bang mabait? Parang gusto niya na tayong kainin, Cardo eh. Ang mabuti pa umalis na tayo rito. Bago pa niya tayo gawing hapunan. Tara na! Hindi tayo aalis dito nang hindi siya nahuhuli, Tol. Sigurado ako na malaking pera ang makukuha natin kapag naibenta natin ang taong bayawak na yan. Ano ka mo? Hoy, wala ka na ba sa sarili mong katinuan? Tol, papatayin tayo ng halimaw na yan. Umalis na tayo rito, Tol, parang awa mo na. Baka maihina ako sa sobrang takot. Umalis na tayo rito. Hindi na muna ako nagsalita. Matapang kong tinignan ng diretso sa mga mata ang halimaw. Iwinasiwas ko sa hangin ang hawak-hawak kong itak. Dahan-dahan akong lumapit sa halimaw. Naunang umatake ang halimaw, tumakbo yon papalapit sa akin. Sasalubungin ko sana siya ng taga, pero bigla siyang tumalikod at hinampas niya ako ng kanyang mahabang buntot. Tinamaan ako sa muka at nakaramdam ako ng matinding pagkahilo. Pakiramdam ko ng mga sandaling yon ay sinampal ako ng kamay ng isang higante. Pinilit kong magpakatatag, pero biglang tumakbo ang halimaw palayo. Napakabilis niyang nakalayo hanggang sa hindi na namin siya nakita. Susundan ko sana ang halimaw, pero mabilis na hinawakan ni Tomas ang braso ko. Ano ka ba, Cardo? Huwag mo na sundan yung halimaw. Pambihira ka naman, oh. Tignan mo nga nangyari sa'yo. Ang laki ng pasa mo sa mukha, oh. Para kang sinuntok ng isang boksingero.
lang yung taong bayawak ngayon. Ang lakas ng buntot niya. Ang mabuti pa, umalis tayo rito. Baka mamaya may mga kasama pa yun eh. Baka tawagin pa niya mga kasama niya. Tara na, umalis tayo. Pagkasabi nun ni Tomas, sinunod ko na lang siya at nagsimula na kaming maglakad palabas ng gubat. Panay ang himas ko sa aking muka dahil sa sobrang lakas ng buntot na humampas sa akin ay parang namanhid ang buo kong muka. Napagtanto ko na tama si Tomas na umalis na muna kami sa gubat dahil wala kaming ideya kung anong klase ng nilalang ang nakita namin kanina. Hindi namin alam kung ano ang kaya nung gawin. Nang nakalabas na kami ng gubat, ay doon na namin medyo binagalan ang aming paglalakad. Grabe, tol. Nakakatakot yung halimaw na nakita natin kanina. Kahit yata matulog ako, ay makikita ko sa utak ko yung itsura niya eh. Nagtataka lang talaga ako, tol, kung ano bang klaseng halimaw yun. Sa tagal ko na nagpupunta sa gubat na yun, kanina ko lang nakita ang halimaw na yun. Hindi siya malaking bayawak. Nakita mo naman, di ba? Tao ang katawan niya, pero ang balat niya ay sa bayawak. Mabuti na lang talaga at nakaligtas tayo. Anak ng pakiramdam ko, kung sinundan mo pa yon, aba, paniguradong katapusan na natin. Tama ka. Pero bukas na tayo mag-usap, tol. Umuwi na muna tayo. Ako na ang bahalang magbenta nitong sawa sa palengke bukas ng umaga. Dadaan na lang ako sa bahay nyo para ibigay ang parte mo. Ayos? Naku, hindi mo na ako kailangan bigyan ng parte, Chong. Ikaw na lang naman ang nakahuli dyan eh. Parang masyado na akong abusado niyan. Kahit na. Kailangan pa rin kitang bigyan kahit papano. Kasi sinamahan mo naman ako eh. Okay, sige. Ikaw ang bahala. O paano, uwi na ako ah. Mag-iingat ka, tol. Naghiwalay na kami ni Tomas. At nang makarating na ako sa bahay, ay siniguro ko muna na hindi makakawala ang nahuli naming ahas ni Tomas. Nang nakahiga na ako sa papag, ay nasa isip ko pa rin yung nakakatakot na halimaw na nakita namin sa gubat. Patuloy kong inisip kung anong klase ng nilalang ang halimaw na yun. Kinabukasan ng umaga, pagkagising ko, ay naghilamos lang ako at dinala ko na sa palengke ang ahas. Meron na akong mga suki na bumibili roon ng ahas, kaya mabilis ko yung naibenta. Bago ako umuwi, ay dumaan muna ako sa bahay ni na Tomas para ibigay ang parte niya sa kinita namin. Matapos magpasalamat ni Tomas, ay umalis na rin ako para magpunta sa panaderya. Habang naglalakad papunta sa panaderya, ay nakasalubong ko si Lolo Milan na may dalang isang supot ng pandesal. Aba, mukhang napatrouble ka. Kanino ka nakipag-boxing at ang laki ng pasa mo sa muka? Hindi po ako nakipag-away, Lolo Milan. Dahil po to kagabi. Aba, bakit? Ano ba nangyari kagabi? Hindi ko na lang po ikikwento sa inyo at baka hindi naman po kayo maniwala. Bakit hindi mo muna subukang ikwento sa akin? At para malaman mo kung maniniwala ba ako o hindi. Nagkaroon muna ako ng pag-aalinlangan na sabihin kay Lolo Milan ang dahilan kung bakit meron akong pasa sa muka. Hindi kasi ako sigurado kung maniniwala siya at baka pagtawanan niya lang ako. Pero naisip ko na alam ko ang katotohanan at wala akong dapat na ikahiya kung totoo naman ang mga sasabihin ko. Nasa gubat po kami kagabi ni Tomas. Alam niyo na po, nanguhuli po kami ng ahas. Tapos, Lolo Milan, may nakita po kaming napakalaking buntot na nakalabas po sa isang makapal na halamanan. Ang akala po namin malaking sawa. Pero nung hinila po ni Tomas yung buntot at lumabas na po yung may-ari ng buntot, hindi po pala yun ahas. Hindi ko po alam
kung anong klase siyang nilalang. Basta para po siyang taong bayawak. Malaki po siya. Yung balat po niya katulad po ng sa bayawak. Pati mukha niya ay parang bayawak po. Pero ang katawan niya ay kagaya po sa ating mga tao. Abwak! Abwak ang nilalang na nakita niyo, Tomas. Ano po? Abwak? Oo, tama ka. Abwak. At huwag kang mag-alala dahil naniniwala ako sa sinabi mo sa akin. Naku, maraming salamat po, Lolo Milan. At naniniwala po kayo sa akin. Pero, ano po ba ang abwak? Ngayon ko lang po narinig na may ganyan pong nilalang ah. Ang abwak ay isang uri ng aswang, Cardo. Sila ay mayahalin tulad sa isang malalaking butiki na parang bayawak nga. Kumakain sila ng tao at madalas ay naghuhukay sila sa lupa at doon sila nagtatago para mag-abang ng kanilang bibiktimahin. Maswerte kayo at nakaligtas kayo ni Tomas sa abwak na nakita nyo. Diyos ko, hindi ko po akalain na isang aswang pong nakita namin na yun ni Tomas. Ang akala ko po isa yung halimaw o kung anong hayop sa gubat. Ang pagkakaalam ko po kasi sa mga aswang yung mga lumilipad tapos yung nambibiktima po ng mga buntis at may sakit. Alam mo, Cardo, maraming klase ang mga aswang. Kung iisa-isahin ko silang lahat, ay baka abutin tayo rito ng siyam-siyam. Alam kong maaaring maging masakit para sa'yo ang sasabihin ko. Pero noon pa man, ay may hinala na ako na isang aswang ang pumatay sa ama mo. Ayoko nga lang magsalita noon dahil alam kong hindi naniniwala sa aswang ang karamihan sa mga tao dito sa baryo natin. Tsaka baka isipin nila na isa akong baliw, nawawala na sa katinuan. Hindi nga lang ako makapaniwala na isang abwak pala ang aswang na naroroon sa gubat. Sandali akong natigilan sa sinabing yon ni Lolo Milan. Parang biglang bumukas ang sugat ko na matagal nang gumaling. Bumalik sa alaala ko ang itsura ng bangkay ng tatay ko nang nakita ko siya sa loob ng gubat. Nanginig ang katawan ko at nangilid ang aking luha. Cardo, pasensya ka na sa sinabi ko. Kalimutan mo na labang yon. Hindi rin naman ako sigurado sa bagay na yon dahil pwede ring mabangis na hayop talaga ang dahilan ng pagkasawi ng tatay mo. Hindi ko intensyon na gawin kang malungkot ngayong araw. Pero may punto po ang sinabi niyo Maaaring noon pa man ay may adbok na sa gubat at hindi natin yun alam. Malaki talaga ang posibilidad na abwak po ang pumatay kay tatay. Grabe sa itsura po ng halimaw na yun. Hindi malabong kayang-kaya niyang pumatay ng isang tao sa napakabrutal na paraan. Lolo Milan, alam mo ba kung paano patayin ng isang abwak? Hay nako, ito na nga ba sinasabi ko? Dapat ay hindi ko na yun sinabi sa iyo. Bakit ba hindi ko naisip na magkakaroon ka ng kagustuhan na patayin ang abwak? Hindi po ba yun ang tama akong gawin? Ang ipaghiganti ang pagkamatay ni tatay? Hindi po ba dapat mabigyan ng hustisya ang nangyari sa tatay ko? Hindi mo ko naiintindihan. Para sa iyong kaalaman, mabangis na klase ang aswang na mga abwak. Hindi sila nakakaramdam ng awa dahil ang tanging nasa utak nila ay ang pumatay at kumain ng mga tao. Isa pa, hindi natin alam kung isa lang o maraming abwak ang naroroon sa gubat. Paano kung marami sila? Sa tingin mo ba ay kaya mo silang labanan kung mag-isa ka lang? Wala po akong pakialam, Lolo Milan. Kahit isa o 100 ng abwak na kailangan kong labanan at harapin. Ang gusto ko po ay ang mabigyan po ng hustisya ang nangyari sa tatay ko. Kung kayo po nasa posisyon ko, sigurado po ako na parehas po tayo ng gagawin. Tama ka naman, Cardo.
ganyan nga rin ang ginawa ko noon. Para sa kaalaman mo, pinatay ng isang aswang ang nanay ko sa baryo kung saan ako nanggaling. Ginusto kong ipaghiganti ang pagkamatay niya at nilabanan ko ang aswang. Pero tignan mong nangyari sa akin. Itinaas ni Lolo Milan ang kanyang damit at napasinghap ako nang makita ko ang pahabang peklat mula sa dibdib hanggang sa tiyan ni Lolo Milan. May kilabot na gumapang sa buong katawan ko dahil naisip ko kung gaano kalaki ang naging sugat niya sa kanyang dibdib. Ito ang nangyari sa akin nang nilabanan ko ang aswang na pumatay sa nanay ko. Muntik na niya akong mapatay. Kung hindi ako nailigtas ng lolo ko, malamang ay hindi mo na ako kausap ngayon. At wala rin akong maibibigay sa iyo na payo o paraan para patahin ang abwak dahil wala akong kasanayan pagdating sa pakikipaglaban sa mga aswang, lalo na sa abwak. Isa lamang akong manggagamot. Kaya kung ayaw mo matulad sa nangyari sa akin, ay huwag mo nang subukang labanan ang mga abwak. Matapos yung sabihin ni Lolo Milan, ay iniwanan niya na ako. Nanatili ako sa aking kinatatayuan kahit mag-isa na lang ako roon. Hindi ako makapaniwala na namatayan din pala si Lolo Milan ng mahal sa buhay nang dahil sa isang aswang. Nang sandaling yon ay nagkaroon ako ng pagdadalawang isip kung dapat ko bang harapin at patayin yung abwak sa gubat o hayaan ko na lamang ang Diyos na magbigay ng parusa sa lahat ng abwak. Pagkabili ko ng tinapay sa panaderya, ay umuwi na ako sa bahay. Nakita ko si Tomas na nasa labas at halatang hinihintay ako. Uy, tamang-tama pala punta ko rito. Ayos. Mag-aalmusal ka pa lang. Hindi pa kasi ako nag-aalmusal eh. Sus, alam mo lang talaga ang oras ng pagkain ko. Sige na, tara na sa loob at saluhan mo na ako sa almusal. Umasok kami ni Tomas sa bahay ko. Nagtimpla ko ng kape para sa aming dalawa at nagsimula na kaming kumain. Ano palang naisip mo at nagpunta ka rito? Eh, hindi na kasi ako makapaghintay na makausap ka tungkol dun sa halimaw na nakita natin sa gubat eh. Alam mo ba, napanaginipan ko pa ang hinayupak na yun. Ano kayang nilalang yun, no? Isa yung abwak. Isang uri ng mabangis na aswang. Nakausap ko kasi kanina si Lolo Milan at naikwento ko sa kanya yung nakita nating halimaw sa gubat. Siya ang nagsabi sa akin na abwak ang nilalang na yun. Ano? Ibig sabihin, may aswang doon sa gubat? Anak nang, mabuti na lang pala at hindi mo na hinabol yung abwak na yun. Magpasalamat ka kasi pinigilan kita kasi kung hindi, malamang kinain ka na nun. Kaya utang mo sa akin ang buhay mo ngayon, tol. Dapat nga eh. Hindi na ako nakinig sa iyo eh. Dapat ay hinabol ko yung abwak at pinatay ko siya. Ang tapang mo naman masyado niyan. Hindi ka ba natatakot sa aswang na yun, tol? Hindi. Hindi ako natatakot sa kanya, Tomas. Gusto ko talaga siyang patayin. Gusto kong iparamdam sa kanya ang sakit na ipinaramdam niya sa tatay ko. Ha? Teka. Ano ba yung sinasabi mo? Ang sabi ni Lolo Milan, maaaring ang abwak ang pumatay sa tatay ko. Hala? Oo nga, no? Sa tingin ko, abwak lang ang kayang pumatay sa ganung paraan. Grabe. Ang tagal na nating nakatira dito, pero ngayon lang natin nalaman na may aswang pala sa gubat na yon. Kaya nga gusto kong patayin yung abwak, Tomas. Hindi lang para maipaghiganti si tatay, kundi para maiwasan na may mabiktima pa siya. Tol, payong kapatid lang ha. Huwag mo nang ituloy ang binabalak mo at baka mapahama ka lang. Wala kang kaalaman sa pakikipaglaban sa aswang. Hindi naman sa minamaliit kita, tol. Pero mas makakabuti kung lubayan mo yung abwak. Nakita mo naman siguro ang mga ngipin at kuko nun. Parang kayang-kaya niyang punitin ang laman mo. Kinikilabutan tuloy ako eh. Saka mas maganda rin kung tumigil ka na sa panguhuli ng ahas sa gubat. Maghanap ka na lang ng ibang trabaho.
Ang totoo niyan eh. Bukas nga, mag-a-apply ako ng trabaho doon sa bayan. Sumama ka na lang kaya sa akin. Ayoko, Tomas. Hindi ko pwedeng palampasin ang pagkakataon na mabibigyan ko na ng hustisya ang nangyari sa tatay ko. Gagawin ko ang lahat para mapatay ang abwak na yun. At kung hindi siya nag-iisa at marami sila, uubusin ko silang lahat, Tol, para masiguro ko na mapapatay ko kung sino man ang abwak na pumatay kay tatay. Naiintindihan naman kita, Tol, kung bakit gusto mong gawin yan. Pero isipin mo rin naman ang pwede mangyari sa'yo. Huwag ka magpadala sa galit mo, Tol. Kasi yan ang magpapahamak sa'yo. Wala akong pakialam kahit mapahamak pa ako. Ang gusto ko lang ay maipaghiganti ang tatay ko. Oo nga, nandun na nga tayo. Pero hindi mo alam kung gaano kalakas ang abwak at kung gaano sila kadelikado, Tol. Tsaka hindi ka pusa. Isa lang ang buhay mo. Kaya wag mong sayangin. Wala akong pakialam sa kung anong mangyayari sa akin. Kahit mamatay ako, ay wala akong pakialam. Mas gugustuhin ko pang mamatay kesa mabuhay na nagsisisi dahil hindi ko sinubukang ipaghiganti ang pagkamatay ng tatay ko. Anak ng, makinig ka naman sa akin, Tol, oh. Kahit ngayon lang. Kahit anong sabihin mo, Tomas, hindi mo na ako mapipigilan. Pero, Tol, Huwag mo nang subukan na pigilan ako, Tomas. okay. Kung yan ang gusto mo at nakapagpasya ka na, bahala ka sa buhay mo. Sa bagay, buhay mo naman yan eh. Basta, kapag may nangyaring masama sa'yo, huwag mong sasabihin na hindi kita binalaan ha, na hindi kita pinigilan. Hindi na ako nagsalita pa at itinuon ko ang aking atensyon sa pagkain. Pero tumatakbo na sa utak ko ng sandaling yon kung paano ko papatayin ang abwak. Ang tanging nasa utak ko ay ang bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng tatay ko at wala na akong pakialam kahit ikakapahama ko yon. Masakit sa akin na walang nananagot sa nangyari sa tatay ko dahil inisip naming lahat na mabangis na hayop lamang ang pumatay sa kanya. Kaya nang malaman kong isang aswang ang responsable sa pagkawala ni tatay, ay gusto ko na kagad kunin ang pagkakataon na yon para mawala na ang bigat sa dibdib na matagal ko nang dinadala. Nang umalis na si Tomas, ay kinuha ko ang aking itak. Sinimulan ko yung hasain at patalimin. Yun ang gagamitin kong sandata sa paghaharap namin ng abwak. Nang masiguro ko na matalim na ang itak, ay saka ako nagsanay sa pakikipaglaban. Kahit ang totoo ay hindi ko alam ang aking ginagawa. Isang puno ng saging na nasa likod ng bahay ko ang ginamit ko. Inisip ko na yun ang abwak na kailangan kong patayin. Pinagtataga ko ang puno ng saging at pinaulanan ng saksak hanggang sa tuluyan na yung nabuwal. Habol ko ang aking paghinga. Dama ko ang labis na galit na bumalot sa akin. Wala nang atrasan ito. Mamayang gabi ay tutugisin at papatayin ko ng walang yang abwak na yun. Pagsapit ng dilim ay mag-isa kong nagtungo sa gubat, dala ang itak at lampara. Wala ako roon para manghuli ng ahas, gaya ng palagi kong ginagawa. Nandoon ako para bigyan ng hustisya ang pagkamatay ni tatay. Pinuntahan ko ang lugar kung saan namin nakita ni Tomas ang abwak. Abwak! Abwak, nasan ka? Magpakita ka sa akin at harapin mo ako! Hindi ako natatakot sa'yo! Magpakita ka! Katahimikan ang sumagot sa akin. Hindi ko naramdaman na nasa paligid ko ang abwak. Kaya naisipan kong suyurin ang loob ng gubat. Aminado ako na may takot akong nararamdaman ng mga sandaling yon. Pero mas matindi ang kagustuhan kong labanan at puksain ang abwak. Makalipas ang halos 1 oras, ay bigo pa rin akong makita ang aking hinahanap.
Sandali akong huminto sa ilalim ng isang puno ng balete at luminga ako sa paligid. Nasaan na kaya ang abwak na yun? Alam niya kaya na paparating ako? Kaya naman nagtatago siya? Magpapatuloy na sana ako sa paglalakad nang may naramdaman akong gumagalaw sa itaas ng puno ng balete. Tumingala ako at bahagya kong itinaas ang lampara upang makita ko kung ano yung gumagalaw. Nanlaki ang mga mata ko nang may nakita akong kakaibang ahas na mabagal na gumagapang sa sanga ng puno. Kakaiba yun dahil kulay puti ang ahas. Sa tansya ko ay isang dipa. Ang haba nun. Hindi yun ganun kataba. Siguro ay 3 daliri ko lamang ang taba ng katawan ng ahas. Teka, anong klaseng ahas kaya yun? Sa tagal ko na nanguhuli ng ahas, ay ngayon ko lang nalaman na meron palang kulay puting ahas. Paniguradong malaki ang kikitain ko kapag nahuli kita. Isinantabi ko muna ang paghahanap sa abwak at napunta ang atensyon ko sa puting ahas. Ibinaba ko ang lampara at itak. Maingat kong inakyat ang puno ng balete at siniguro ko na matibay ang mga sanga na hinahawakan at tinatapakan ko. Nang nasa sanga na ako kung saan naroon ang ahas, ay yumuko ako at pinlit kong abutin ang buntot ng ahas, pero agad akong natigilan. Teka, mali ito ah. Delikado kapag sa buntot ko siya uhulihin dahil siguradong tutuklawin niya ako. Pero paano ko naman siya madadakma sa ulo? Ang layo ng ulo niya sa akin. Naisipan ko na kunin ang atensyon ng ahas para humarap yun sa akin. Doon ko na hinawakan ang buntot ng ahas at mabilis yung pumihit paharap sa akin. Nagulat ako nang biglang umatake ang ahas sa akin. Lumipad yun at tinuklaw ako sa leeg. Naramdaman ko ang pagpasok ng kamandag sa katawan ko. Nataranta ako at nakabitaw ako sa pagkakahawak sa sanga na naging dahilan para mahulog ako. Malakas akong bumagsak sa lupa at unang tumama ang likod ko. Tatayo sana ako pero hindi ko maigalaw ang kahit na anong parte ng katawan ko. Nakita ko ang puting ahas na nagliwanag at biglang nawala. Hindi ko na nagawang isipin kung paano yun nangyari dahil naramdaman ko ang labis na pananakit ng kagat ng ahas. Napakainit ng katawan ko na para akong tinutupok ng apoy. Gusto kong sumigaw pero kahit ang pagbuka ng bibig ko ay hindi ko magawa. Naisip ko na mamamatay na ako ng gabing iyon dahil baka makamandag na ahas ang kumagat sa akin. Hanggang sa naramdaman ko ang pagdaloy ng kamandag sa aking ugat. Naglalaway na ako at nanginginig ang katawan. Hindi nagtagal ay nagdilim ang paligid at tuluyan na akong nawalan ng malay. Ang buong akala ko ay yun na talaga ang aking katapusan. Kaya laking pasasalamat ko sa Diyos nang magising ako na nakahiga sa papag ng aking kubo. Umaga na ng oras na yon. Agad kong nakita ang kaibigan kong si Tomas na nakaupo habang natutulog sa isang sulok. Kinapa ko ang sugat ko sa leeg at nagtaka ko dahil wala na akong sakit na nararamdaman. Tomas! Hoy, Tomas! Tomas, gising! Oh, oy, Cardo! Naku, Diyos ko, salamat naman at nagising ka na. Sandali lang, tatawagin ko lang si Lolo Milan. Nasa labas lang siya. Diyan ka lang, Cardo, sandali lang ha. Nagmamadaling tumakbo si Tomas palabas. Tumayo ako at humarap ako sa salaming nakasabit sa dingding. Tinignan ko ang tuklaw ng ahas sa leeg ko at mas lalo akong nagtaka dahil tuyo na kagad yun. Bakit parang ang bilis yatang gumaling na sugat ko? Sandali, hindi kaya ilang araw na akong walang malay?
Hindi nagtagal ay pumasok na si Lolo Milan at kasunod niya si Tomas. Kumusta ng pakiramdam mo, Cardo? Maayos na po, Lolo Milan. Wala naman na pong masakit po sa akin. Ilang araw na po ba akong walang malay? Hindi araw, Cardo. Kundi oras pa lamang na wala kang malay. Magpasalamat ka sa akin, tol. Kasi sinundan kita kagabi. Alam ko kasi napupunta ka sa gubat para labanan yung abwak na sinasabi mo. Tapos yun, nakita kitang walang malay sa tabi ng puno ng balete. Tapos, may kagat ka ng ahas dyan sa leeg mo. Ako nagdala sa'yo rito sa bahay mo at tinawag ko kagad si Lolo Milan. Tama. Nakagat nga ako ng ahas. Umakyat ako doon sa puno ng balete para hulihin yung ahas at tinuklaw niya ako sa leeg kaya nahulog ako mula doon sa puno. Maraming salamat sa iyo, Tomas, ha. Lolo Milan, salamat din po. Ginamot niyo po ba ako? Gamit po ang mga gamot niyo? Ang ginamot ko lang sa iyo ay ang mga galos po sa katawan. Pero kung ang tinutukoy mo ay yung tuklaw sa iyo ng ahas ay hindi pa. Hindi kasi kita pwedeng bigyan ng pangontra sa kamandag nang hindi ko alam kung anong klase ng ahas ang tumuklaw sa iyo. Isa pong puting ahas, Lolo Milan. Puting-puti po siya. At wala siyang ibang kulay kundi puti lang. Ano ka mo? Puting ahas? Wala pa yata akong nakikitang puting ahas. Pero wala ka bang nararamdamang kakaiba sa katawan mo? Wala naman po, Lolo Milan. Normal po ang lahat sa akin. Pero nung natuklaw po ako ng ahas, pakiramdam ko po, sinusunog po ang buong katawan ko. Tapos, Lolo Milan, sobrang sakit po nitong sugat ko. Pero, tignan niyo po, oh. Tuyo na po kagad ang sugat ko. Paano po kaya ito nangyari? Nakapagtataka nga, natuyo na kagad ang tuklaw sa iyo ng ahas. Pero, baka kasi walang laso ng kamandag ng ahas na yon. Nataranta ka lang siguro, kaya ganun ang nangyari sa iyo. Siguro nga po. Kung ganun ay uuwi na ako. Tutal mukhang ayos ka naman na. Kung may maramdaman kang kakaiba ay sabihan mo kagad ako. At isa pa, nakikiusap ako sa iyo, Cardo. Tigilan mo na ang pagdanais mong harapin at patayin ang abwak. Masyadong delikado. Tignan mo ang nangyari sa iyo. Hindi lang abwak ang maaaring magdulot sa iyo ng panganib, kundi ang iba't ibang bagay at hayop na nasa loob ng gubat na iyon. Hindi na lang ako nagsalita. At nang nakaalis na si Lolo Milan, ay nilapitan kagad ako ni Tomas. Ano palang nangyari sa paghahanap mo kagabi sa abwak, tol? Nakita mo ba yung abwak? Hindi eh. Hindi siya nagpakita sa akin. Habang hinahanap ko yung abwak, ay may nakita akong puting ahas sa puno ng balete. Nang subukan ko siyang hulihin, ay dun niya na ako tinuklaw. Tapos alam mo ba, tol? Matapos niya akong tuklawin, ay bigla siyang nawala. Para bang naglaho siya na parang bula. Iniisip ko tuloy baka engkanto yung ahas na yon kasi nandun siya sa puno ng balete. Hindi ba ang sabi-sabi ng matatanda ay tirahan daw ng mga elemento ang puno ng balete? Talagang pinaghinalaan mo pang engkanto yung ahas, ha? Malamang nagdidelirio ka ng mga oras na yon kaya inakala mo na nawala siya. Baka ganun ang epekto ng kamandag ng ahas na yon. Magpasalamat ka na lang talaga, Cardo, at buhay ka pa ngayon. Oh, ano na nga palang plano mo? Ganun pa rin. Hahanapin ko pa rin ang abwak. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya napapatay. Anak ng teteng, oo. Hindi mo ba narinig yung sinabi sa ni Lolo Milan? Masyadong delikado yung ginagawa mo. Baka yan pa maging dahilan ng kamatayan mo eh. Napag-usapan na natin ang tungkol sa bagay niyan, Tomas. Alam mo naman siguro kung gaano ko kagustong bigyan ng hustisya ang nangyari sa tatay ko. Naku, bahala ka na nga. Ayoko na sumakit ang ulo ko sa pagpigil sa kung anong gusto mong gawin. O siya, paano? Uwi na rin muna ako sa amin at kagabi pa ako hindi umuwi. Paniguradong nag-aalala na si nanay sa akin. Sige tol, walang problema. Maraming salamat pala ulit sa pagtulong mo sa akin, ha.
Matapos yun, ay umalis na si Tomas. Nang mag-isa na lang ako, ay inisip ko ang nangyari kagabi. Napahawak ako sa sugat ko sa leeg. Sa totoo lang, hindi pa rin ako makapaniwala na buhay pa ako ng sandaling yun. Sa kabila ng hindi magandang nangyari sa akin nung nakaraang araw, ay hindi pa rin nawala ang kagustuhan kong patayin ang abwak. Dahil normal na ang pakiramdam ko, ay muli akong nagsanay ng mag-isa. Siniguro ko na magiging handa ako sa sandaling magharap na kami ng abwak hanggang sa sumapit na ang dilim. Pagkatapos kong maghapunan, ay nagpahinga ako saglit at naghanda na ako sa muling pagpunta ko sa gubat para hanapin at patayin ang abwak. Hindi nagtagal ay nasa loob na naman ako ng gubat, dala ang aking itak at lampara. Naging maingat na ako dahil baka makita ko ulit yung puting ahas. Hindi na ako pwedeng matuklaw ng pesting ahas na yun dahil mawawala na naman ako ng malay. Kapag nangyari yun, mauunsyamin na naman ang paghahanap ko sa abwak. Habang naglalakad ako, ay may napansin akong gumagalaw na anino sa aking unahan. Bigla akong kinabahan kahit wala akong ideya kung sino o ano ang nagmamay-ari ng anino na yon. Naging maingat ako sa aking paghakbang. Siniguro ko na wala akong matatapakan na kung ano na magiging dahilan para lumikha ako ng ingay. Nang malapit na ako sa anino, ay nagtago muna ako sa likod ng isang puno. Huminga ako ng malalim at saka ako sumilip. Nagimbal ako nang makita ko na abwak ang nagmamay-ari ng aninong yon. Mas lalo akong nagimbal dahil meron siyang nilalapa na isang lalaki na sa tingin ko ay wala ng buhay. Sandali akong natigilan dahil yun ang unang beses na may nakita akong taong kinakain ng isang aswang. Inisip ko na hindi ako maaaring pagharian ng takot. Kailangan kong kumilos bago pa mawala ang abwak. Kaya kahit hindi ako sigurado sa sasapitin ko sa gabing yon, ay lumabas ako sa aking pinagtataguan at walang babala kong sinugod ang abwak. Bago pa man ako makalapit sa abwak, ay nakita niya na ako. Galit na galit siyang umangil sa akin. Sinalubong niya ako habang nakaumang ang matutulis niyang mga kuko. Dahil sa wala akong kasanayan sa pakikipaglaban, ay hindi ko nagawang iwasan ang kuko ng abwak. Bumaon yun sa dibdib ko at lumikha yun ng mahabang sugat. Sandali akong lumayo sa abwak. Ramdam na ramdam ko ang hapdi ng aking sugat sa dibdib. Hindi ako natatakot sa'yo. Ikaw ang pumatay sa tatay ko. Kaya kailangan mo magbayad. Sisiguraduhin ko na mapapatay kita ngayong gabi. Muling umatake ang abwak. Hindi ako umalis sa aking kinatatayuan at inihanda ko ang sarili ko. Nang malapit na ang abwak, ay bigla niya akong sinunggaban. Sa bilis ng galaw niya, ay hindi ko man lang nagawang iangat ang aking itak. Natumba ako at pumaibabaw ang abwak sa akin. Tatagain ko sana siya, pero mabilis niyang nahawakan ang aking magkabila ang braso. Hindi maaari! Hindi mo ako mapapatay! Hindi ako papayag! Humanda ka sa akin! Kapag nakawala ako dito, tatagtarin kita ng pinong-pinong hayop ka! Nagpumiglas ako sa kagustuhan kong makawala, pero walang laban ang lakas ko sa lakas ng halimaw na abwak. Hanggang sa unti-unting lumapit ang nakanganganyang bibig sa akin. Tumulo ang malapot na laway ng abwak sa mukha ko. Hayop ka! Nakakadiri ka! Ang baho ng laway mo! Masahol pa sa imbornal! Naisip kong gantian ng abwak sa paraang alam ko. Mabilis akong nag-ipon ng laway sa loob ng aking bibig at saka ko yun idinura
sa muka ng abwak. Tumama ang laway ko sa gilid ng pisngi ng abwak. Ngumisi ang abwak at nakakaloko nitong dinilaan ang laway ko gamit ang mahaba nitong dila. Napangiwi ako sa ginawa ng abwak. Ngunit nagtaka ko nang biglang tumirik ang mga mata ng abwak. Tumayo siya at naglakad, pero kapansin-pansin na nahihirapan siyang humakbang hanggang sa bumagsak siya at nangisay ang katawan niya habang bumubula ang bibig. Makalipas ang ilang segundo ay huminto na sa paggalaw ang abwak. May pag-aalinlangan ko siyang nilapitan. Sinipa ko ang tagiliran niya pero hindi na siya gumalaw. Yumukod ako at tinignan ko siya ng mabuti. Anak ng... Anong nangyari? Bakit bigla siyang namatay? Hindi kaya nalason siya sa laway ko? Nandilaan niya kasi yung laway ko ay bigla na lang siya nangisay. Kung ganun, may lason ang laway ko. Pero, paano nangyari yun? Naguguluhan akong napaatras. Nagulat ako nang bumangga ang likod ko sa isang tao. Mabilis akong humarap at aatakihin ko sana ang taong yun gamit ang itak. Pero natigilan ako nang malaman na si Tomas yun. Tol! Teka, ako to! Huwag mo naman akong tatagain, pambihira ka, oo. Magkaibigan tayo. Kala ko kung sino. Tomas naman, nakakagulat ka. Bakit ka kasi bigla-bigla na lamang lumilitaw? Sinundan kasi kita. Tapos, nakita ko na pinatay mo yung abwak. Pwede bang ibaba mo na yung itak mo? Pambihira ka, kinikilabutan ako sa'yo eh. Ay, sorry. Pasensya ka na, tol. Akala ko kasi abwak ka eh. Wow, ha? Excuse me. Itong itsurang to, pagkakamala mong abwak? Diyos ko. Uy, teka. Kanino bang kayon? Yan yung naabutan ko nilalapa ng abwak kanina. Sayang nga kasi, hindi ko na siya nagawang iligtas eh. Patay na siya nang dumating ako eh. Kawawa naman siya, Cardo. Talaga palang napakabangis ng mga abwak. Pero tol, grabe kang galing mo. Biruin mo, napatay mo yung abwak. Anong ginawa mo? Paano mo siya napatay? Alam mo, Tomas, sa totoo lang, hindi ko rin talaga alam eh. Tignan mo yung abwak. Masasabi mo kaagad na namatay siya dahil sa pagkakalason. Alam mo, Chong, sa tingin ko, namatay siya kasi nalason siya sa laway ko. Ano ka mo? Aba, paano naman mangyayari yun? Ano ka, ahas? Sinasabi mo bang may kamandag o laso ng laway mo? Ganun ba, ha, Chong? Natigilan ako sa sinabing yun ni Tomas. Naalala ko ang pagkagat ng puting ahas sa akin. Tol, mukhang alam ko na kung bakit nagkaroon ng lason o kamandag ang laway ko. Sigurado ko, dahil dun sa puting ahas na tumuklaw sa akin. Siguro isa siyang engkanto o kung anumang elemento. Tapos nang tuklawin niya ako, ay nagkaroon ako ng kakaibang kakayahan o kaya ay kapangyarihan. Tapos, ang susunod na mangyayari sa'yo, lilipad ka na. Piling mo ba superhero ka na yan? Hoy, tol. Napaka-imposible naman yung sinasabi mo, pambihira ka. Siguro, may ibang dahilan kung bakit namatay yung abwak na yan. Malay mo. Aba, may sakit pala siya sa puso. Tapos bigla siyang inatake. Ikaw talaga, puro ka namang kalokohan eh. Ako pa ang puro kalokohan sa mga sinasabi mong yan, ha? Ikaw to nagsasabi ng mga bagay na ang hirap paniwalaan. Alam kong mahirap paniwalaan, Tomas. Kahit ako naguguluhan din dahil ngayon ko lang to nadiskubre. Pero kailangan kong patunayan to sa'yo para maniwala ka. Sandali lang. Naglakad-lakad ako hanggang sa may nakita kong mga langgam sa isang puno. O ito, tignan mo, Tomas, ha? Duduraan ko ang mga langgam. Dinuraan ko nga ang mga langgam. Nang binalot ng laway ko ang mga langgam, ay namatay kagad sila. O ano, nakita mo na? Namatay kagad yung mga langgam, oh. May lason talaga ang laway ko, tol. Pero, pwede rin namang namatay sila kasi nalulod sila sa laway mo. Ano kaya kung sa'yo ko subukan? Ngumanga ka tapos duduraan kita sa loob ng bibig mo.
Iya, kadiri ka naman, tol. Ang balahura mo naman. Ay sa bagay, hindi ko pwedeng gawin yun sa'yo kasi mamamatay ka panigurado. Diyos ko, ano po ba nangyayari sa kaibigan ko? Nakapatay lang siya ng abwak para na po siyang nababaliw. Uy, ano ka ba? Hindi ako nababaliw, Tomas, no? Sige nga, paano may papaliwanag na bigla na lang namatay yung abwak pagkatapos ng dilaan yung laway ko? Aba malay ko, basta nakita ko lang na sinunggabang ka ng aswang. Tapos nang tumayo siya, ay para ba siyang nanghina? Tapos yun, bigla na siya namatay. Kaya nga dahil dinilaan niya ang laway ko na may lason o kumandag. Nako, oo na. Kung yan ang gusto mong paniwalaan ay bahala ka na sa buhay mo. Ang mabuti pa ipuntahan natin si Kapitan para ipaalam sa kanya na may patay dito. Saka para malaman nila na ikaw ang pumatay sa abwak na yan. Meron ka rin palang sugat. Kailangan magamot yan. Sige. Pero pwede bang wag dating sabihin kay Kapitan na namatay yung abwak dahil sa laway ko? Bakit naman? Akala ko ba sigurado ka na dahil sa laway mo kaya namatay ang abwak? Baka kasi matakot ang mga tao sa akin Baka isipin nila na may kakaiba sa akin. Alam mo naman ang mga tao dito, di ba? Kapag nalaman nila na may kakaiba kang kakayan, ay kung ano na ang iisipin nila kagad sa'yo. Para namang sigurado ka talaga na ang laway mo pumatay doon sa abwak. Pero sige na nga, tumatagal na tayo rito Tara na! Magkasama kaming lumabas ni Tomas ng gubat at dumiretso kami sa bahay ng kapitan sa aming baryo. Ipinaalam namin kay kapitan ang nangyari at agad siyang nagpatawag ng mga tanod na sasama sa amin sa pagbalik sa gubat. Pagdating sa kinaroroonan ng bangkay at ng abwak ay nagimbal sina kapitan at ang mga tanod sa kanilang nakita. Hindi sila makapaniwala, lalo na sa abwak na walang buhay. Ako ang nagpaliwanag kina kapitan kung ano ang abwak base sa sinabi sa akin ni Lolo Milan. Nalaman din namin na ang naging biktima ng abwak ay nakatira pala sa ibang baryo. Kinabukasan ay mabilis na kumalat sa baryo namin ang pangyayaring yon. Marami ang hindi makapaniwala na may aswang pala na nagtatago sa gubat sa baryo namin. May ilan din na humanga sa akin dahil nagawa kong patayin ang abwak. Pero sa kabila ng lahat, patuloy pa rin akong nagtataka kung tama ba ang hinala ko na ang laway ko ang dahilan kung bakit namatay ang abwak. Isang umaga, bumisita si Lolo Milan sa bahay ko habang nagsisibak ako ng kahoy. Nakarating na sa akin na nakapatay ka raw ng abwak. Totoo po yun, Lolo. Napakasaya ko po kasi sa wakas ay naipaghiganti ko po ang nangyari sa tatay ko. Magaan na po ang pakiramdam ko ngayon dahil alam kong nakuha na po ni tatay ang hustisya na nararapat po para sa kanya. Masaya rin ako na nagtagumpay ka sa gusto mong mangyari, Cardo. Pasensya ka na kung pinigilan kita nung una. Nag-alala lang talaga ako sa pwedeng mangyari sa iyo. Pero pinahanga mo ko. Sa totoo lang, Cardo, hindi ko akalain na magagawa mong patayin ang abwak. Gusto ko sanang malaman kung paano mo yun nagawa. Lolo Milan, hindi ko po alam kung maniniwala po kayo sa akin Pero sa tingin ko po, ay namatay yung abwak dahil sa laway ko. Dinuraan ko po kasi siya sa muka, tapos dinilaan niya po yung laway ko. Pagkatapos po nun, para po bang nalason siya? Sandali, tama ba narinig ko? Nalason sa laway mo yung abwak? Yun nga po ang nakita ko. Pero hindi po ako sigurado, Lolo Milan. Pero kung totoo yan sinabi mo, paano namang nalason ang abwak sa laway mo? Anong meron sa laway mo? Ang hinala ko po kasi ay may kinalaman po yung puting ahas na kumagat sa akin. Sa tingin ko po, Lolo Milan, may wagang ahas yun. Baka po engkanto yun o kung anong elemento. Baka po nang kagating niya ako ay may naipasya sa akin na kapangyarihan. Siguro po, nakuha ko po ang isa sa mga kakayahan ng ahas at yun po yung pagkakaroon ng makamandag na laway.
Sandaling natahimik si Lolo Milan. Alam kong pinag-iisipan niya ang mga sinabi ko. Kung totoo yan sinabi mo, ibig sabihin ay maaari mong magamit ang kakayahan mo na yan para makipaglaban sa iba pang mga aswang. Wala na po akong balak makipaglaban pa sa mga aswang, Lolo Milan. Okay na po ako na napatay ko po yung abwak na pumatay po sa tatay ko. Hindi natin alam kung ilan ang abwak na nasa gubat o kung ano pang mga aswang ang naroon. Pero ang importante sa ngayon ay nagawa mo nang ipaghiganti ang tatay mo. At sana, masiguro mo kung totoo nga ba ang kakayahan mo na yan. Umango ako kay Lolo Milan. Matapos ang aming pag-uusap ay nagpaalam na siya sa akin. Nang mag-isa na ulit ako, ay nag-isip ako ng paraan kung paano ko mapapatunayan kung totoo nga bang may kamandag ang aking laway. Nasa gitna ako ng pag-iisip nang si Tomas naman ang dumating. May dala siyang sako na wala kong ideya kung ano ang laman. Ipinakita sa akin ni Tomas ang laman ng sako at nagulat ako nang malaman na meron doon 2 itim na daga. Oh, bakit may mga dala kang daga? Pambihira ka. Huwag mo sabihin na daga na ang mga hinuhuli mo ngayon kasi takot ka sa ahas, tol. Walang bibili niyan sa'yo. Peste ang mga yan eh. Ano ka ba lamang, Cardo? Ito ang gagamitin natin para malaman natin kung totoo nga na may kabantagan laway mo. Hindi ko gusto yung naiisip mo, ha? Alam kong gusto mong duruan ko yung mga daga. Nakakaawa naman ng mga yan. May buhay din ang 2 yun, tol. Ano ka ba naman? Talagang nakokonsensya ka pa? Nakapatay ka na nga ng abwak. Dapat lang naman kasi sa mga abwak yun eh. Kasi taong pinapatay nila. Pero wisyo tong mga daga sa bahay namin kaya hinuli ko. Galit na galit si nanay sa mga to kasi nga ninangat-ngat ng mga ito ang damit namin. Kaya sige na, tol. Duraan mo na tong mga daga para malaman natin kung totoo nga yung kapangyarihan mo. Sige na nga, para matahimik ka na, saka para mapatunayan ko na tama nga sinasabi ko sa'yo kung bakit nagawa kong patayin yung abwak. Sinilip ko ang 2 daga na nasa sako. May konting konsensya akong naramdaman dahil wala naman silang ginawang masama sa akin para patayin ko sila. Pero alam kong yun ang isa sa mga paraan para malaman ko kung totoo nga ba ang sinasabi ko kay Tomas na may kamandag ang laway ko. Nag-ipon ako ng laway sa loob ng bibig ko at malakas ko yung idinura sa mga daga. Nang lumapat sa mukha ng isang daga ang laway ko, ay agad siyang namatay. Ang isa naman ay dinilaan ang mukha ng namatay na daga at sunod yung namatay. Namamanghang nagkatinginan kami ni Tomas. Totoo nga, tol. Totoo nga. May kamandagan laway mo. Sabi ko naman kasi sa iyo, Tomas eh. Siguro naman naniniwala ka na sa akin ngayon. Ang hirap naman kasi talagang paniwalaan eh. Pero ngayon, naniniwala na talaga ako. Kung ganun, maaaring totoo rin ang sinabi mo na dahil sa puting ahas, kaya ka nagkaroon ng ganyang kakayahan. Yung puting ahas na yun lang talaga ang naiisip kong dahilan kung bakit ako nagkakaganito, Tomas. Simula kasi nung tuklawin niya ako, ay saka lang naman ako nagkaganito eh. Grabe, ang astig mo na, tol. Biruin mo, ikaw lang ang taong kilala ko na may kabandag ng ahas. Magagamit mo yan sa iba pang bagay. Ano kaya kung bumuo tayo ng palabas? Yung ikaw ang papanoorin ng mga tao tapos duduraan mo mga daga para makita ng mga tao na may kamandag ka. Nako, kikita tayo ng malaki kapag pumayag ka, Chong. Loko ka. Ginawa mo pa akong atraksyon sa perya. Pero seryoso na, Tomas. Alam ko na may dahilan kaya ako nagkaroon ng ganitong kakayahan. At yun ay upang ipaghiganti ang tatay ko. Nagawa ko ng patayin ng abwak. Kaya wala na akong dahilan para gamitin pa ito. Ikaw ang bahala, Cardo. Ikaw pa rin ang masusunod kasi katawan mo yan eh. Ako naman nagsasuggest lang ng pwede nating pagkakitaan. Kung ayaw mo, wala naman ako magagawa. Hindi kita pipilitin. Natawa ako sa ideyang yun ni Tomas. Ngunit sa loob-loob ko ay labis akong namangha dahil napatunayan ko na totoong may kamandagdang ahas ang aking laway. At yun talaga
ang kumitil sa buhay ng abwak na nakaharap ko nung nakaraang gabi. Lumipas ang mga araw at naging normal naman ang buhay ko. Nagpatuloy ako sa panghuhuli ng mga ahas sa gubat upang pagkakitaan, habang si Tomas ay nagkaroon na ng trabaho sa bayan, kaya hindi na siya sumasama sa akin. Naging masaya naman ako para kay Tomas dahil alam ko na hindi para sa kanya ang trabaho ko dahil takot siya sa ahas. Hindi ko na rin ginamit pa ang kakaibang kakayahan ko dahil naniniwala ako na wala ng dahilan para gamitin ko pa yun. Ngunit isang araw, isang balita ang ipinaaabot sa akin ni Lolo Milan na talagang ikinagulat ko ng sobra. Isang umaga, bumisita si Lolo Milan sa bahay ko. Sa labas kami nag-usap habang nakaupo sa mahabang upuan na nasa ilalim ng puno ng mangga. Ang aga niyo naman pong pumunta rito, Lolo Milan. Parang napaka-importante po ng sasabihin niyo ah. Sa sinabi mo na yan, ay mukhang wala ka pang alam sa nangyari kahapon dito sa baryo natin. Po, ano po bang nangyari kahapon, Lolo Milan? Isang pamilya dito sa baryo natin ang pinatay. Walang nabuhay sa kanila kahit isa. Diyos ko, nakakakilabot naman po yan sinabi niyo. Sino pong pumatay sa kanila? At bakit po sila pinatay? Hindi kung sino. Sa tingin ko ay abwak ang pumatay sa pamilyang yung Cardo. Kung makikita mo lang ang bangkay nila, ay iisipin mo kagad na abwak ang may kagagawan nun. Karumal-dumal ang paraan ng pagpatay sa kanila. Nakakapanlumo dahil dalawa sa kanila ay mga bata pa. Ang ibig niyo po bang sabihin, may abwak pa sa gubat at ngayon ay umaatake na sila sa baryo natin? Yan ang hinala ko. Sa tingin ko ay gumaganti sila sa atin dahil sa pagpatay mo sa isa nilang kasamahan. At bakit naman nila gagawin yun? Sila ang unang gumawa ng hindi maganda sa akin. Pinatay nila si tatay kaya gumanti lang naman ako. Pero ang mga abwak ay hindi gaya nating mga tao kapag nag-isip. Wala silang pakialam sa paghihiganti mo, Cardo. Basta't ang alam lang nila ay isa sa mga kasamahan nila ang pinatay mo. Kaya maaaring nagsisimula na sila sa paghihiganti sa baryo natin. Kung ganun, ako pala ang lumalabas na may kasalanan kung bakit namatay ang pamilyang yon at may posibilidad na umatake ulit ang mga abwak. Wala kang kasalanan, Cardo. Alam kong pinatay mo ang abwak na yon para mabigyan ng katarungan ang pagpatay sa tatay mo. Ang gusto kong sabihin sa'yo ay ito na ang resulta ng ginawa mo. At dahil ikaw ang kilala ko na may kakaibang kakayahan para labanan ng mga abwak, ay gusto ko sanang labanan mo ang mga abwak, Cardo, para sa kaligtasan nating lahat, sa kaligtasan ng baryo. Tapusin mo sana ang laban na ikaw ang nagsimula. Pero baka katakutan ako ng mga tao kapag nalaman nilang may kamandagdang ahas ang laway ko, Lolo Milan. Baka isipin nila na galing sa demonyo ang kakayahan kong ito. Hindi naman siguro mangyayari yan, lalo na kung ipapakita mo sa lahat na ginagamit mo ang kakayahan na yan para protektahan sila. Sige po, huwag po kayo mag-alala dahil gagawin ko po ang lahat para labanan ng mga abwak. Ako po ang dahilan kung bakit sila umaatake dito sa baryo natin. At ako rin po ang dapat na gumawa ng solusyon sa problemang ginawa ko. Maraming salamat, Cardo. Gagawin ko rin ang lahat ng makakaya ko para tulungan ka sa laban mo. Nang sandaling yon, ay aminado ko na may takot akong naramdaman. Hindi ko kasi alam kung kaya ko bang labanan ang napakaraming abwak. Ngunit ganun pa man, alam kong isa ako sa may kakayahan na harapin ng mga abwak na maaaring magdala ng mas maraming kamatayan sa aming baryo. Inisip ko na lang na nagawa ko ng makapatay ng isang abwak at kayang-kaya ko ulit na gawin yon. Nagkasundo kami ni Lolo Milan na magbantay sa aming baryo tuwing gabi upang masiguro namin na kung sakaling may abwak na sasalakay ay agad naming mapipigilan. Kahit nakakapuyat ang ganung gawain, ay tiniis ko na lang dahil alam ko
na kailangan kong masiguro ang kaligtasan ng bawat isa. Aminado rin ako na ako ang may kasalanan ng pagsalakay ng abwak sa aming baryo. Isang gabi, habang naglalakad kami ni Lolo Milan, ay sandali kaming nagpahinga sa ilalim ng isang puno na nasa tabi ng daan. Lolo, sa tingin niyo po ba meron pa pong abwak na atake? Hindi po kaya sapat na para sa mga abwak ang pagpatay nila dun sa isang pamilya bilang ganti sa pagpatay ko sa isa nilang kasamahan? At bakit mo naman nasabi, Aber? 3 gabi na po tayo nagro-ronda, pero kahit anino po ng abwak, wala naman po tayong nakikita. Hindi po kaya nagsasayang na lang po tayo ng oras at pagod dito? Sa totoo lang, apektado na po kasi ang panguhuli ko ng ahas Naaabala na po ang kabuhayan ko. Mas iisipin mo pa ang kabuhayan mo kaysa sa buhay ng mga tao. Hindi sa kinukonsensya kita, ha? Pero alam mong ikaw ang dahilan kung bakit natin to ginagawa. Magpasalamat ka na lang at sinasamahan pa kita kahit pwede namang ikaw na lang ang mag-isang gumawa nito. Pero ginagawa ko to dahil mahal ko ang baryo natin. Mababait ang mga tao rito at kahit isa ay walang nagpakita ng kasamaan sa akin. Sa bagay, tama po kayo. Pasensya na po. Naaalala ko po tuloy nung namatay si tatay at nawalan ako ng ganang mabuhay. Ilang buwan po ako nagkulong sa bahay nun. Tapos, yung mga kapitbahay ko, dinadalan po nila ako ng pagkain. Kinakausap po nila ako para masiguro nila na wala akong gagawing hindi maganda sa sarili ko. Pasensya na po talaga kayo kung nakapagsalita po ako ng ganun kanina. Naiintindihan naman kita, Cardo. Alam kong kailangan mo magtrabaho para kumita ng pera. Pero makakabalik ka rin naman sa dati mong buhay. Sa sandaling masiguro nating ligtas na ang ating baryo mula sa mga pesteng abwak. Sa totoo lang, nakukonsensya po ako sa ginawa kong pag-iiganti. Hindi ko po akalain na ang kagustuhan kong bigyan ng katarungan ng kamatayan ni tatay ay buhay naman ng isang pamilya magiging kapalit. Kaya nga kailangan mong pigilan na wag nang madagdagan ng bilang ng biktima ng mga abwak. Gawin mo ang lahat para bumalik ang kapayapaan sa ating baryo. Marahan akong tumungo sa sinabing yun ni Lolo Milan. Nagpatuloy na ulit kami sa pagroronda at makalipas ang ilang oras ay nagdesisyon na kaming umuwi. Pagkarating ko sa bahay ay agad akong nahiga at dahil sa labis na pagod at antok ay agad akong nakatulog. Kinabukasan ng umaga, matapos kong mag-almusal, ay agad akong nagsanay ng mag-isa sa pakikipaglaban sa likod ng aking bahay. Hawak ko ang matalas na itak at iniisip ko na may isang abwak akong kinakalaban. Sinanay ko rin kung paano dumura ng asintado dahil ang aking laway nga ang pinakamalakas kong panlaban sa mga aswang. Sa gitna ng aking pagsasanay ay nagulat ako nang may narinig akong pumapalakpak. Paglingon ko ay nakita ko si Tomas. Siya yung pumapalakpak habang nakangisi pa ang siraulo. Nax! Ganap na ganap ka sa pagsasanay Para saan yan, Chong? Pwede ba lubay-lubayan mo muna ako ngayong araw? Wala akong oras para makipag-usap sa'yo. Wow! Ang sungit mo naman yata ngayon, Chong. Ano? Para saan nga yung ginagawa mo? Kailangan ko magsanay dahil may mga abwak na maaaring umatake dito sa atin. Hindi mo ba alam yung isang pamilyang pinatay ng mga abwak? Narinig ko nga yun, Chong. Pero paano ka naman nakakasiguro na abwak nga may gawa nun? Yun ang sinabi sa akin ni Lolo Milan. Ang sabi niya, baka gumaganti ang mga abwak sa baryo natin dahil sa pagpatay ko sa isa nilang kasamahan. Ibig sabihin, gumanti ka sa kanila tapos ngayon, sila naman ang gumaganti? Gano'n na nga, Tomas. Kaya wala akong magagawa kundi ang harapin sila dahil ako may kagagawa nito. Kung ganon, magagamit mo na ng gustong kapangyarihan mo, tol. Excited na akong makita kang nakikipaglaban sa mga abwak. Paniguradong isang dura mo lang, tepok na kagad silang lahat. Talagang natuwa ka pa na makikipaglaban ako sa mga abwak, no? Samantalang nung una, grabe ka kung pigilan akong labanan yung abwak sa gubat. Kasi wala ka pang kamandag dun Pero ngayon iba na. May kapangyarihan ka ng magagamit
sa pakikipaglaban mo sa mga agwak. Hindi mo ba naisip, tol, na baka binigyan ka ng ganyang kakayahan para magamit mo talaga sa ganitong pagkakataon? Baka mabuting engkanto yung puting ahas na yon at gusto ka lang niyang tulungan. Ewan ko, tol. Di ko na talaga alam kung sumpa o ano ba tong kakayahan na meron ako. Pero isa lang ang sigurado ko. Kailangan ko tong gamitin para protektahan ang baryo natin. Para ka talaga superhero, Chong. Nakaka-proud na meron akong kaibigan na kagaya mo. Baka kailangan mo naman ng sidekick dyan. Baka naman, pwede ako ron. At bakit ko naman kakailanganin ng sidekick? Hindi ba ganun ng mga superhero? Meron silang mga sidekick. Sino pa ba magiging sidekick mo? Kundi ako lang, di ba? Kung kukuha ako ng sidekick, yung hindi matatakutin, paano kita magiging sidekick kahit nga sa bulate takot ka? Saka hindi ito isang laro, Tomas. Totoong laban ang kailangan kong harapin. Delikado ang ganitong bagay sa mga kagaya mo. Sa bagay, wala akong kakaibang kakayahan na kagaya mo. Pero good luck sa'yo, Chong, ha? Sana ay magtagumpay ka sa ginagawa mo. Basta wag ka mag-alala. Kapag kailangan mo ng tulong, gagawin ko ang lahat na makakaya ko. Maraming salamat, Chong. Sige na, iwan mo na muna ako dito. At hindi ako makakapag-concentrate sa pagsasanay kapag nandyan ka eh. Grabe naman siya. O sige na, halis na ako. Matapos magpaalam ni Tomas, ay umalis na siya. Habang ako naman ay ipinagpatuloy ang aking pagsasanay. Sa mga lumipas na gabi, ay wala kaming pinalampas ni Lolo Milan. Palagi kami lumalabas para magronda. Dumating na ako sa punto na para bang napapagod na ako sa aming ginagawa. At nagkaroon na ako ng pakiramdam na baka hindi na muling sasalakay ang mga abwak sa aming baryo. Ngunit sa tuwing nakikita ko ang kagustuhan ni Lolo Milan na tulungan ako, ay bumabalik ang gana ko sa ginagawa namin. Inisip ko rin na kailangan naming gawin yon upang masiguro ang kaligtasan ng mga tao sa aming lugar. Hanggang isang umaga, nabulabog ang aming baryo nang isang bangkay ng lalaki ang natagpuan sa labas ng kanyang bahay. Lahat ay nagimbal dahil sa karumal-dumal na sinapit ng lalaking yon. Baka sa mukha ng lalaki ang hirap at sakit bago yun tuluyang binawian ng buhay. Pagkakita ko sa bangkay, ay nagmamadali akong nagtungo sa kubo ni Lolo Milan. Naabutan ko siyang nasa labas habang may hawak na isang tasa ng mainit na kape. Lolo, may biniktima na naman ng mga abwak kagabi. Si Mang Nestor, hanggang ngayon ay nasa labas pa rin ng bahay niya ang bangkay. Pero narinig ko na may mga pulis nang pupunta roon. Nakita ko na yung kanina. Nakakapanghina na isang buhay na naman ang kinuha ng mga abwak. Pero paano po yun nangyari? Nagronda naman po tayo kagabi ah. Bakit may napatay pa rin po ang mga abwak? Yan ang mahirap kapag wala tayong kaalaman sa pakikipaglaban sa mga aswang. Hindi natin alam kung paano sila umaatake at kung paano sila gumagalaw. Kasalanan ko po ito eh. Kung hindi ko na lang sana pinatay yung abwak na yun, hindi ito mangyayari sa baryo natin. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Cardo. Wala ka na magagawa para baguhin pang nakaraan. Ang magagawa mo na lang ay itama ang iyong pagkakamali. Kaya nga tayo nagro-ronda gabi-gabi, hindi ba? Hindi po kaya kailangan na po natin ng dagdag na puwersa? Dalawa lang po tayo, Lolo eh. At parang imposible po talaga na malaman natin kung sino po ang inaatake ng mga abwak kung dalawa lang tayong kumikilos. Ops, ops, ops! Sabi ko naman kasi sa'yo eh. Gawin mo na akong sidekick, tol. Nagulat kami ni Lolo Milan sa biglaang pagdating ni Tomas. May dala siyang sibat na gawa sa kawayan. Nakasampay yon sa likod niya na parang isa siyang mandirigma na handang lumaban. Tol, kahit wag mo na akong gawing sidekick mo, isama mo na lang ako sa pagroronda niyo ni Lola Milan. Okay na sa akin yun. Oh, nandyan naman pala si Tomas eh. Kahit isa lang siya, ay malaking tulong din yan sa atin. Pero, Tomas, matatakotin ka di ba? Saka baka mamaya kung ano pang mangyari sa'yo eh. Dagdag lang yan sa konsensya dadaling ko.
Ano ka ba naman, Cardo? Kaya ko lang sarili ko ngayon. Saka, gusto ko rin naman na may mapatunayan dito sa baryo natin, ano? Ang tingin kasi ng mga tao rito sa akin duwag daw ako. Gusto ko na maalis yung Cardo. Kaya sana, hayaan mo naman akong tumulong sa inyo. Sigurado ka ba dyan? Oo naman, 100%. Kita mo naman, no? Gumawa pa ako ng pagkaganda-ganda at pagkatalas-talas na sibat para meron akong armas. O sige, pumapayag na akong sumama ka sa amin ni Lolo Milan. Pero kapag may nangyaring masama sa'yo, walang sisiyan ha? Huwag kang mag-alala. Hindi kita sisisihin kahit mamatay pa ako. Saka sigurado naman ako na kaya mo kaming protektahan, di ba? Isadura mo lang sa mga abwak, siguradong tepok lahat sila. Lolo, pumapayag ka ba na isama natin sa pagroronda si Tomas? Kung gusto niya ba bakit natin siya pipigilan? Sa kagaya ng sinabi mo kanina, kahit isa lang ang dumagdag sa atin, ay malaking bagay na yon. Tama po kayo. Kailangan na matapos kagad ang problemang ito para makabalik na po tayo sa normal nating mga buhay. Ang problema lang talaga natin ay hindi natin alam kung kailan aatake ang mga abwak dito sa baryo. Hindi tayo magiging kampante hanggat alam natin na naroon pa rin sila sa gubat at doon ay nagtatago. Bakit kasi hintayin pa natin sumalakay sila sa baryo natin Bakit hindi na lang tayo sumalakay sa kanila, di ba? Nanlaki ang mga mata ko sa sinabing yun ni Tomas. Hindi ako makapaniwala na maiisip niya ang ganung ideya. Tama ka, Tomas. Siguro panahon na para tayo na ang sumalakay sa mga abwak. Dahil kung hihintayin pa natin sila sumalakay sa atin, ay may posibilidad na may mga buhay pa na mawawala. O di ba? Sabi ko naman sa'yo, kailangan talaga ako sa grupo Makakatulong din ako sa inyo. O siguro naman, bilib ka na sa akin ngayon, di ba? Oo na. Ang mabuti pa ay planuhin na natin kung anong gagawin natin. Mas maganda kung ngayong araw na natin sisimulan ang pagganap sa mga abwak na naroon sa gubat. Sumang-ayon naman sina Lolo Milan at Tomas sa sinabi ko. Kinuha ko muna sa bahay ang aking itak at saka kami nagtungo sa gubat upang hanapin ang kinaroroonan ng mga abwak. Makalipas ang halos 2 oras, ay bigo pa rin kaming makita kung saan ba naglulungga ang mga pesteng abwak. Hanggang sa isang kuweba ang nakita namin. Pero nang pumasok kami roon, ay wala roon ang aming hinahanap na mga halimaw. Hanggang sa isang malawak na lupa sa gitna ng gubat ang aming nakita. Agad naming napansin ang mga natuyong dugo roon at ang masangsang na amoy na animo ay mga bulok na karne. Nagimbal din kami dahil meron doong mga buto ng tao. Sa tingin ko, ay nasa lungga na tayo ng mga abwak. Hindi ako maaaring magkamali. Nandito na tayo sa lugar nila. Teka, Lolo Milan. Sigurado po ba kayo? Bakit wala po akong nakikitang kahit isang bakas man lang ng abwak? Hindi ba nasabi ko sa noon na may kakayahang magtago ang mga abwak sa ilalim ng lupa? Ginagawa nila yon para hindi kagad sila makita ng kanilang mga biktima. Kaya malamang ay sa mga oras na ito ay nagtatago lang sila sa lupang kinatatayuan natin. Kaya mag-iingat kayo. Pero Lolo Milan, hindi po ba pwedeng hukayin na natin sila sa lupa? Wala tayong kagamitan sa paghuhukay. Isa pa, mapapagod lamang tayo kapag ginawa natin yon at mauubos ang ating lakas panigurado. Ang naiisip kong paraan ay hintayin nating dumilim at sigurado ko sa oras na yon ay kusa na silang lalabas sa kanilang pinagtataguan at doon naman tayo kikilos. Sinunod namin ang sinabi ni Lolo Milan. Nagtago muna kami at matyaga kaming naghintay. Pagsapit ng hapon ay sandaling umalis si Tomas at nang bumalik siya ay may dala-dala na siyang mangga at kaimito. Aniya ay alam niyang gutom na kami
kaya naghanap muna siya ng makakain. Hanggang sa tuluyan ng kumagat ang kadiliman. Nagpasalamat ako dahil bilog ang buwan, kaya kahit papano ay naaaninag pa rin namin ang buong paligid. Nang sandaling yon ay hindi ko na inalis ang tingin ko sa malawak na bakanting lupa na nasa gitna ng gubat. Hindi nagtagal ay nagsimula ng gumalaw ang ibabaw ng lupa na para bang humihingayon. Hayan na! Humanda kayo! Lalabas na ang mga abwak anuman sandali! Maya-maya nga ay isa-isa nang lumabas ang mga halimaw na abwak mula sa ilalim ng lupa. Umangil sila ng sabay-sabay na nagdulot ng pagtaas ng aking balahibo. Amoy na amoy din ang mabahong singaw ng hangin mula sa kanilang katawan at bibig. Diyos ko po! Anak ng tetengay! Ang dami nila! Sigurado ba kayo na kaya natin sila? Mga kampuni sa talas lahat ng mga yan, tignan mo ang itsura, oh! Yan ang sinasabi ko sa'yo eh. Huwag kang duwag. Kailangan natin silang kayanin. Nandito na tayo, kaya hindi na tayo maaaring umatras. Pero may naiisip ako. Akin ang sibat mo, Tomas. Lolo Milan, akin na rin po ang itak ninyo. Bakit? Anong gagawin mo? Basta, magtiwala lang po kayo sa akin. Nang iabot sa akin ni na Lolo Milan at Tomas ang kanilang mga armas, ay nilagyan ko kagad ng laway ang dulo ng sibat ni Tomas. Pinahiran ko naman ang buong itak ni Lolo Milan ng laway ko at saka ko yun ibinalik kagad sa kanila. Yak, pambihira! Kakadiri ka talaga, tol! Bakit mo naman nilagyan ng laway mo ang armas namin ni Lolo? Huwag ka na nga magreklamo. Ginawa ko yun para mas maging epektibo ang armas nyo laban sa mga abwak. Ibig sabihin, basta masugatan nyo lang sila, ay malaki ang posibilidad na mamamatay na agad sila dahil sa kamandag ng laway ko. Hindi na kami nagsayang ng oras at lumabas na kaming tatlo sa aming pinagtataguan. Nagulat pa nga ang mga abwak nang makita nila kami doon. Ako ang unang umatake. Tinaga ko sa balikat ang isang abwak. Dinuraan ko ang aking palad at inihilamos ko yun sa muka ng abwak. Nangisay ang abwak at bumula ang bibig niya hanggang sa bumagsak siya sa lupa. Doon na magkakasabay na umatake ang mga abwak sa amin. Ako ang nasa unahan, kaya ako ang unang sinugod ng aming mga kalaban. Bawat abwak na magtatangkang lumapit sa akin ay dinuduraan ko at sinisiguro ko na tatama ang laway ko sa bibig nila. Dahil sa nagsanay ako sa pag-asinta, ay walang sumablay sa bawat laway na aking pinapakawalan. Kapag may nakakalapit sa akin, ay dinuduraan ko ang aking palad at saka ko ihihilamos yun sa kanilang muka. May mga pagkakataon din na ginagamit ko ang aking itak upang umatake at dumepensa. Sa loob lang ng ilang minuto ay nagawa ko ng patayin ang lahat ng mga abwak na nakikita ko. Nakabulagta ang walang buhay ng mga abwak at lahat ay namatay nang dahil sa aking makamandag na laway. Hindi mo na pala kami kailangan dito eh. Tignan mo naman, oh. Pinatay mo na lahat ng abwak nang ikaw lang. Hindi ka man lang nagtira sa amin. Hindi mo kami binigyan ni Lolo Milan ng pagkakataon na gamitin ang mga armas namin, tol. Pasensya na kayo. Masyado kasi ako nadala sa pangyayari. Hayaan mo na, Tomas. Ang importante naman ay napatay na ni Cardo ang lahat ng agwak sa gubat na ito. Ligtas na ang ating baryo. Isa pa, dahil sa ipinakita mo, Cardo, napatunayan natin na napakalakas pala talaga ng kamandag na meron ka. Kahit nga po ako, Lolo Milan, ay hindi rin po makapaniwala na ganun ko sila kabilis lang mauubos. Akala ko po talaga ay magiging madugo ang laban na to
at talagang mahihirapan tayo. Pero tapos na. Magpasalamat na lang tayo at hindi na kailangan dumanak ng dugo ngayong gabi. Ang mabuti pa ay umuwi na tayo. Masyado nang mahaba ang gabing ito. At gusto ko rin palang sabihin sa iyo, Cardo, na napakahusay mo. Bilib na bilib ako sa iyo. Sigurado ako na sa sandaling may mga aswang na muling umatake sa baryo natin. Kung may aatake pa ba? Ay hindi na namin kailangan matakot. Dahil nandiyan ka, paniguradong magtataas ang kagad ng balahibo ng mga aswang. Marinig pa lamang ang pangalan mo, na si Cardo, ang lalaking may kamandag ng ahas. Nang dahil sa sinabing yon, ni Lolo Milan ay isang bagay ang aking napagtanto. Nalaman ko ang dahilan kung bakit ako biniyayaan ng ganong kakayahan ng mahiwagang puting ahas. At yon ay upang protektahan ang aming baryo sa maaaring paparating na dilubyo at gulo gawa ng mga kampon ng kadiliman. Hindi ko na rin nalaman pa kung ano o sino ang puting ahas na nagbigay sa akin ng kamandag. Pero nang dahil sa mga nangyari, natutunan ko na walang magandang naidudulot ang paghihiganti. Madalas ay magdudulot lamang ito ng mas malaking problema. Mas maganda pa rin na ipagpasa Diyos na lang natin ang lahat ng hindi magagandang bagay na nangyayari sa ating buhay. At simula noon, nangako ako sa akin sarili na gagawin ko talaga ang lahat upang panatilihin ang kapayapaan at katahimikan sa aming lugar. At gagamitin ko ang aking kakaibang kakayahan sa kabutihan at pagtatanggol sa lubos na nangangailangan.